Social ka? Kung social kang tao, hindi over. Kung sige. So ayun mga kabusin, nandito tayo ngayon sa malapit dito sa Okada. Dito natin uumpisan yung ating video dahil malapit naman tayo dito eh. Ngayon ang pupuntahan natin yung paresan ni Diwata. Dito lang yan sa may Senado. Titingnan natin ngayon kung ano na talaga yung kalagayan ng Diwata Pares Overload. I-update natin ngayon kung maraming kumakain or kakaunti na ba yung kumakain or tama lang yung kumakain. Dahil alam kasi ninyo yung issue kay Diwata, napakarami na. So ito yung patalastas muna tayo sa Okada. Kung titingnan niyo yung Okada, talagang napakaganda. Kakaibang ganda dahil puro salamin, ginto. Kulay ginto ang salamin. Yan. Napakaganda na dito sa lugar ng Asiana City. Napakarami ng pinagbago. Biglang nagsulputan tong mga building na nandito ngayon. Ayan. Ito lang building na to, gagawa na agad. Lagi tayong dumadaan dito, medyo kakunti pa yung salamin ngayon. Napupuno na siya. Ito naman yung Ayala Mall. Pero itong Ayala Mall hindi pa 100% na operational sa loob nila. Mayroon pa rin mga bakante. Itong Soler, itong nasa kaliwa natin, mas una to kaysa doon sa Okada. Pero halos same lang naman sila. Malapit lang yung pwesto ni Diwata dito sa MUA. Kaya yung mga taga rito, kaming taga rito, ano lang kasi tayo, Paranaque lang. So ito Paranaque pa to eh. Pagdating doon, pagtawid doon sa parang may ilog yan sa may tulay, sakop na siya ng Pasay. So yung Paranaque at Pasay, magkapit-bahay lang sila. Si Diwata nandito na sa Pasay, kaya malapit lang tayo dyan. Yan, ito naman nasa gawing ito nasa kanan natin. Ito. Yan, yan naman yung Parcal Mall. Yan yung bagong mall ngayon dito sa Paranaque, dito sa Asiana. So napakarami na talagang naidagdag na mga building dito sa Asiana. So itong line natin or itong dinadaanan natin ngayon, simula doon sa likod natin sa intersection, ano na yon, yung Jokno Street. Yan Jokno Street, hanggang doon na yon. Hanggang doon na yung kay Diwata eh. Itong street na ito, Jokno Street.
dahil ito yung dadaan na dun sa pinaka work ng ano eh, ng MUA. So kaya dire-diretso lang natin to, makakarating na tayo doon. Ang problema lang ngayon, parang sobrang traffic eh. Ito na yung pinaka intersection niya dito sa MUA Arena. Dito na tayo mga kabusing sa harapan ng Mall of Asia. Napakalaki talaga. Ito na yung Rotonda. Ito na yung pinaka-global dito. Maaliwalas ang panahon ngayon. Walang ulan, walang init. Itong global niya, umaandar na siya. Na pala siya eh, mas kita pag malayo. Pag dito lang sa malapit, parang ganyan. Kaya bigyan daan ang nasa kanan. Ay, grabe. Diretso lang tayo mga kaibigan. Yun, timing ng kulay green. Go, go. Bilis, bilis. Naka-green siya. Yun, nakalampas na tayo ng Mall of Asia. Ito na yung tulay dito. Yan. Kung makikita ninyo dito sa gawing ito sa gawing kanan natin, ganyan si Diwata noon. Yan, ito kasing area na to. Yan, si Diwata nung panahon dito pupunta sa kabila, pag bawal dito pupunta doon sa area na yun. Ito kasing area na to, tambayan talaga to ng mga driver eh, dahil nung panahon na nag-grab ako dito, ito yung tambayan namin. Medyo na nga maayos na ngayon eh, dahil ito kasi ito yung sa Senado. Yan, dyan sila nagsisisyon. Yan, itong papasok na to. So itong sa kabila, medyo tinabasan na yung mga punong kahoy eh. Yan ang mga tambayan namin noon. Nag-stricto na sila dito oh. May mga nakalagay ng no parking dati dito oh. Ditong mga driver noon. Saka sa totoo lang noon, pag yung pag naiihi kang driver ka, ang nasa isip mo pumunta dito. Dahil dito yung maluwang na pwede kang umihi eh. Dahil dyan sa pinakasentro na sa Maynila, mahirap. Yan, ito na yung paares dito ni Diwata. So kung mapapansin ninyo mga kabusing, nandito na kami mismo sa harapan
sa tindahan ng overload o pares overload ni Diwata. May nagtuto na raw dito. Medyo kumunti nga yung mga sasakyan. Ayan o, makikita naman sa video. Medyo kumunti nga. Siguro unang-una, nung mga nakaraan kasing araw, nagkaroon dyan ng paninikit ng mga MMDA doon sa mga sasakyan na nakapark dyan na kumakain dyan kay Diwata. Kaya siguro yung iba natakot na rin na kumain. Siguro isa yun sa naging problema na medyo nagpahina doon sa Diwata overload. Yan, ito yung sitwasyon dito sa kampo ni Diwata. Yan yung opisina ni Diwata. Yan. Pero mga kabusing, sa loob na yun, hindi libre yung pagparking dyan, may bayad na 50 pesos. Pero okay lang naman dahil sa safety yung mga sasakyan niyo. So ayan yung sitwasyon kung nakikita ninyo dyan sa di yata video. Gustong Innova. Ayan o. Ito po ay hapon tong kinuhanan namin ng video. Yan. Wala kaming pinipiling binibidyoan dito. Kain na ba kayo? Iyan ang mga nakatayo na. So kung makikita natin, hindi na siya masyadong siksikan. Yung alive na alive yung mga taong mga kumakain. Malimit akong dumaan dito. Napapansin ko noon talagang napakaraming tao, pero ngayon tingnan ninyo mga kabusing, medyo kumonti, masabi. Makikita naman natin sa video dahil actual video natin ito. Dahil nung lagi kong dumadaan dito, talagang napakaraming tao. Kaya nga ako tinatamad na kumain dyan dahil unang-una magpipila ka ng katakot-takot na oras at saka napakainit. Kaya ngayon ko lang naisipan na bisitahin dito dahil maganda yung panahon ngayon. At naisipan ko na rin na tikman itong overload ni Diwata dahil sa nakikita ko nga medyo kakaunti yung nakapila. Mayroon din po siyang electric pan na malaki. Pero tsambahan lang pag matapat ka doon sa electric pan, swerte mo dahil hindi mainit. Pero kung natapat ka din sa walang electric pan, siyempre mainit. So ito na nga yung nakapila. Yan. So ito na si Boss Edgar, pipila na. Ngayon lang pumila dito si Boss Edgar dahil nakita niyang medyo kakaunti nga yung nakapila. Hindi katulad nung dati sabi daw, inaabot ng 3 oras, ang init pa. Grabe yun.
So dito ang sitwasyon na nangyayari dito. Yan. So halos wala nang nakapilaw. Ito yung kalsada, ito yung papasok. Yan, ito yung kuhanan ng soft drinks dito sa bandang kaliwa natin. So, ito na talaga yung pinaka view dito sa kainan ngayon ni Diwata. Dito yung kuhanan ng soft drinks. Pinakalas mo na tong pila soft drinks. Parang natural na lang yung mga kilos dito ng tao, hindi yung makita yung mamadali para yung mga taong mga pawis na parang ordinary lang na bibili ka ng pares. Kasi pagdating dito sa bandang kanan natin yung kanin siya eh. Bibigyan ka na ng kanin. Ayan, dala lang ni Boss Edgar yung pares at saka yung kanin. Ngayon itong pares niya, tingnan natin. Ito, kinuha ni Boss Edgar yung tasa, nagkamali pa siya eh. Dahil sa yun pala, lagayan ng sabaw kung Chicken Joy ang order mo. Ako overload, kaya lalagyan ng sabaw doon sa may pares. Nalito si Boss Edgar kung anong next line na pupuntahan. Ito yung overload. Nagtataka ko, pag sinabi kasing overload, talagang halos ako na ko eh. Pero yung lagayan niyang yung bowl, natural lang naman. Parang overload. Overload na bang tawag doon. So dito, mayroon pang isang stub na natitira sa'yo. Para na yun sa soft drinks, i-claim mo yung soft drinks. Ang soft drinks nila, 7-Up at saka Pepsi. Yung isa na to, itong parang pare, hindi ko alam kung empleyado to o hindi. Pero parang hindi naman siya empleyado, walang ID eh. Yung malimit siyang magsalita doon, paliwanag. Yung kung kinukuha lang niya yung attention ng mga tao. Yung pila ng Paris Overload, iba doon sa pila ng Chicken Joy. So ang ginawa ko dito para lahat gusto ko matikman, pagkatapos kong mag-order nung Paris Overload, nilagay ko muna sa mesa, pinabantayan ko, pumila ulit ako para doon naman sa Chicken Joy.
Kung mapansin niyo yung bay, para may binugaw siya. Siguro may lumilipad-lipad. Natural lang yun dahil sa open space naman kasi. So may nababakanting mga mesa. Wow! Napakasweet naman ito. Mainit kasi mga kabusing pag hindi ka natapat dun sa may electric pan. Talagang mararamdaman mo yung init dito. Yun, dito may electric fan. Pero yung mga mesa, tingnan ninyo, dami na bagante, di ba? Kaya masasabi natin na medyo tumumang din talaga. Pero yung sa mga staff niya, mga empleyado, masisipag talaga sila. Tapos kuya mo. Shout out dyan sa mga Triskelion. Ayan. Kaka-stress pumila, kaka-stress sa sikin. Wala pa raw loto. Ngayon lang nagkaroon. So ito na kabusing, ito na yung sinasabi nilang Diwata overload. Isang rice, unlimited daw yan, plus isang drinks. Ito naman yung sinasabing chicken daw na malaki. Malaki rin. Kaya ito yung pinaka-sakit niya sa bawal. Itong Paris Overload, nagkakahalaga ito ng 100 pesos. Ito naman, Chicken Joy, nagkakahalaga naman ito ng 120 pesos. Mamaya na to. Kung nga nilalagay dito. Nilalagyan lang ang tawag dito yung mga nilalagay dito sa overload. Sili-sili. Overload nga ba ito? Ano siya, mga laman din. Mas malimit naman ang laman kaysa sa taba. Ninanamnam ni Busiggar. Hindi ko narinig kay Busiggar yung isang words na gusto kong marinig. Yan. Di naman siya rin, katikman ko. Chicken. Nakabalot siya sa arena. Yan o. Arena siya. Ninanamnam ni Busiggar yung lasa ng Chicken Joy. Parang natawa siya. Social ka? Kung social ka ito, hindi over. Yung chicken. Masarap siya na okay lang.
Wala nang tubig. Yan sa mayroon. Wala na. Ito ang sabi ko, sa halagang 120 pesos, yung mga taong maaarte, naghahanap ka pa ng masarap na lasa na Alamax, ala Kinergers, hindi ito para sa iyo. Dahil 120 pesos lang to. Walang lasang hinahanap mong napakasarap sa 120 pesos, di ba? Ito ay business lang. Kung ano yung presyo, yun lang ang itatapat sa yung panlasa. Pero tayo naman kasi na mga, lalo na sa mga riders, pagod tayo, ang hinahanap natin, yung makaminos tayo ng pera, ng expenses, yung mura lang na pagkain, pero mabubusog ka, ito ang para sa iyo. Itong Paris Overload at Sip Enjoy. Klaro si Diwata.